Okay, ulit. Ang ating panonoorin ay galing sa Balitang Pinoy TV. Sample ito, nagsimula na. Grabe, kakapasok lang. Breaking news. Matindi to. Shock ang lahat. Update tayo. Ano na ang nangyayari sa politika? Ay, tagilid na ba yung mga taga-kabila? Nagtutulong-tulong na sila no? Panoorin natin ang sabay-sabay. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. At kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na po natin ito. Oh my God, we're back again. Alright, eto na mga kapatid, i-play na ho natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ano ang kaganapan ngayon? Ito na nga pag-usapan na natin ng mga may init na issue sa lipunan. Ay nako, grabe oh. Alam nyo, matindi ho ang mga nangyayari sa ating politika at painit na ng painit habang palapit na ng palapit ang 2028. Pero bago yan mga kababayan, baka naman pwede. Baka nang pwede na mag-like na kagad kayo, mag-subscribe kagad kayo. Ngayon pa lang. Kasi alam nyo ba, pag nag-like kayo at nag-subscribe kayo, malaking bagay yan sa algorithm. Agad-agad yan. Pag ni-like ninyo, mabilis ang takbo niyan, kakalat kagad yan. At masuplak natin ang mga katarantaduhan at kasinungalingan ng mga tanso vlogger, yung mga bayaran vlogger, yung dati naka-tricycle, ngayon naka-Mustang na, di ba? Wow. At syempre yung dating naka-ano lang sa kubo-kubo, ngayon naka-condo na. Kasi nga, Wow, ba may monthly yan mga yan. Ano? mga bayaran niya, mga hindot na yan alam mo na. Tapos syempre may pangtsupa pa sila. Alam mo naman, mga bayot yung mga yan kaya talagang atat na atat sila sa pera. Ganun talaga buhay. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung issue ng bardagulan ni Marcoleta at saka nung Chief Justice, dating Supreme Court Justice. At syempre, pag-uusapan din natin yung hanggang ngayon, wala pang nahuhuling mastermind sa flood control. At syempre yung flood control scandal At syempre yung iniisa-isa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na ay kulong dahil nga naman sabi nga nila sa 2028 kailangan ng lahat ng kakampi ng mga Duterte mawala. Lahat ng mga kaalyado, lahat ng posibleng tumulong, lahat ng posibleng mga kampanya, lahat kailangan mawala yan. At talagang yurakan yung mga dating mga opisyal ni Pangulong Duterte para talagang madiin. Tingnan nyo na, meron talagang war on drugs. Gusto nyo pa bang umulit yan after 2028? Diba? Para sa akin, okay lang naman yung war on drugs di ba? Nadadala yung mga tao. Talagang hindi lumalaganap yung illegal powder na yan. Pero ngayon, di ba? Parang ayan na naman tayo Yun nga, sinabi na rin ng Pangulong Duterte dati, mas okay naman yung kahit paano nagaganon sila. Kasi pag nakakulong naman daw, sa loob ng kulungan, doon sila nagluluto ng white powder. Tapos sila yung mga boss doon, sila yung mga astang mga hari pag nasa loob sila ng kulungan. Kaya nga, mas mabuti ng sila. Pero hindi ibig sabihin ang Pangulong Duterte ang sa lahat. No? Hindi ganon, mga kapatid. Pagkakaintindi ko, malaking pananakot din yon. Hindi lang basta takot kasi talagang totoo naman na nangyayari. Matatakot yung mga gumagamit ng illegal powder at nagbebenta ng mga illegal na yan, mga drogista, etc. Kasi nga, Duterte ang nakaupo. At kapag Duterte ang nakaupo, matino ang ating bayan. Ang problema ngayon, kaliwat kanan, nababalitaan natin. Diba? Lalo na yung mga ating mga kababaihan na pagsasamantalahan, tapos iniiwan na lang doon na walang buhay. Nakakatakot po ngayon maglakad ng gabi, lalo na yung mga babae. Mga ganyan-ganyan pa sila Akala nila makakalusot sila sa ganyang propaganda nila. Nagba-backfire yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino na-miss ang war on drugs. Yan ang katotohanan. Tama. Ang mga Pilipino na-miss yung kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Yun. Hindi, isipin nyo to mga kababayan Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwa ngayon dahil putang ina, daming adik sa labas. Sa bahay ninyo, kapit-bahay ninyo. Yung dating tulog, nagtatago, ngayon, doon sa labas. Gumagano'n ngayon. Hindi, ang daming ganyan ngayon. Walang biro, ang dami ngayong talagang nasa karsada, mga lulong. Parang wala silang kinakatakutan, Parang malaya sila ngayon, hindi katulad dati, talagang takot na takot yung mga yan. Sino ba ang mapapahamak ng illegal powder na yan? Sabihin na natin na addict, biktima lang sila ng illegal powder. Pero yung mga addict na yan, may mga karamihan dyan, hindi naman lahat siguro. Karamihan dyan, pagka nabibitin sila, gagawa sila ng eksenang nakakatakot. Kailangan magnakaw. Kailangan bumawi ng buhay para lamang masunod yung luho nila na kailangan makasinghot sila. Yung mga mahihirap dating kababayan, di ba? Dati kasi takot sila Alam nila, may paglalagyan sila. Ngayon, wala na.
As in, ano na sila, piyesta na sila. Oo. Yung iba nga, tangina, nagpo-post pa sa Facebook eh. Saka nakakita ng ganun. Dati nagtatago, ngayon Oo. nagpo-post sa Facebook. Ang kulit talaga, no? Tsaka kasi, pakiramdam ko para kasing para silang bini-baby ngayon, yung mga gumagamit, tsaka yung mga pusher. Kita nyo ngayon, di ba? May nahuli, ang dami, mga sako-sako, sako-sako ba yun? Mga mararaming mga puti-puti na yan. Pero may nakita ba tayong na-arrestong mga malalaking ulo? Wala rin. Kalokohan. Kaya pangit ho talaga ang pamamahala ngayon. Aminin nyo man o hindi, o sa sarili ninyo nasa loob, inaamin nyo. Pero kailangan nyo magsalita kasi bayad kayo. Kailangan nyo kunwari, hindi, maganda ngayon kasi nga walang namamatay. Nahuhulin yung mga nag-illegal powder, no? Minsan wala na akong tiwala sa administrasyon kasi baka yung nahuhuli sa kanila rin galing. Kunwari may nahuli lamang, no? Yeah, wala na akong tiwala. Ganyan tuloy ang naiisip ko. Diba? Pero syempre, ito mga kakampuit, ito mga tanso, akala nila yung mga hirit nila dun sa war on drugs, yung pagkukundina nila kay Pangulong Duterte, akala nila, natutuwa sila. Sila lang, yung pare-parehong mga adik. Yung pare-parehong mga merong, ewan ko, kung may boyfriend ba silang adik, may Biruin mo, binigyan pa nila ng museum, Kadiri, di ba? Kadiri yun para sa akin, Kadiri. Binigyan pa ng museum, yung sa 44 ba binigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng parang ito, mga bayani natin to, lagyan natin to ng mga estatwa o kaya museum, di ba? Walang ganon. Buti pa yung nag-a-addict, binigyan nila ng di ba? Ay, naka. Boyfriend ba silang adik? O baka naman may kamag-anak silang adik? O yung mga magulang nila adik? Hindi malamang siya ganun eh. Alam mo ako, talaga sabi ko nga sa inyo, may mga kilala akong ganyan eh. Yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte kasi nasira negosyo nila. Meron din ako kilala, nanay, naparod ko lang din yun. Pinakita dati, galit na galit siya sa fraternity kasi yung anak niya nadamay. Tapos nito lang, biglang natutuwa daw siya kasi nakulong na si Pangulong Duterte, mabibigyan na raw ng katarungan yung anak niya. Sino nakapanood sa inyo yun? Sira ulo, di ba? Kumbaga fraternity, tapos galit na galit ka dati sa fraternity kasi yung anak mo napahamak. Tapos nung panahon ngayon, bakit biglang iba na yung dila mo? Iba na yung sinasabi ng dila mo? Ano ba, bayad ka rin ba, nanay? Sino nakapanood sa inyo nun? Kailan ba yun? Parang last month lang ata yun. Pinanood ko, sabi ko, grabe tong mga to. Parang pupulot na lang sila ng mga nanay na magsasalita laban sa Duterte. Kahit yung anak nila nategi sa panahon po ng fraternity, parang kinukuha pa nila yung mga nanay na gayon para ibintang sa Duterte na nategi ang kanilang anak nang dahil sa war on drugs. Mga munggong po siya. Alam nyo, kakaganyan nyo, kayong mga nagpapasilaw sa pera, sinisira nyo ang Pilipinas. Yung ipinaglalaban nyo mali, alam nyo ng mali, ipinaglalaban nyo pa rin ng dahil lang sa sariling interes, sa sariling pamilya. Di bali na, basta kami, mabubuhay kami, ganon, hindi ganon. Nilulubog nyo rin yung bansa, kasama kayo sa mga accessories na nagpapalala dito sa ating Pilipinas. Maya naman kayo, putik nyan, tapos dadamay nyo pa yung Diyos. More blessing to come. Shit. Diba? Nasira yung Oo. Ngayon, buti nga ngayon, hindi ko na sila kakilala eh. Kasi sabi ko, dahil na, pag kayo nakipagkaibigan sa akin, umayos kayo hindi pwede addict sa akin. Kaya ngayon, wala na yung mga hindot na yan. Nagtatago na. Hindi ko na alam kung asan sila. Hindi ko nga alam mga pangalan nila, yung totoong pangalan nila. Basta naririnig ko lang. Kasi nga, alam mo mga kababayan, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, takot na takot ang mga addict at pusher, drug lord. Ngayon, piyesta sila. Bakit? Saan ba nanggagaling yung droga? No, yung iba pa, galing pa sa mga recycled, di ba? Mga recycle na drugs mula na nahuli ng kapulisan. Ako po. Mukhang may alam si Sir Banat Bay sa ganyan. Tanungin ninyo, asan na yung mga nahuli? Ang dami mga recent mga nahuli na cocaine, party. Alam mo, imbis na sunugin nila yan, mas maganda siguro kung itapon nila sa dagat. Makakasira ba sa dagat yun, no? Baka yung mga isda maging high, no? Wow, heavy. Wala lang kasi pag susunugin, parang di ako naniniwalang sa sunog.
Baka asin lang yung susunugin nila eh, no? Drugs. Oo, ang daming nahuli. Asa na ngayon yun? Di kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ewan ko, ginagawa doon na sinusunog pa. Basta talagang inaano na. Oo. Dinidispose kagad. Ngayon ata, nire-recycle eh. Yun na ata nangyayari ngayon, nire-recycle. Bakit? Kasi, eto, isipin ninyo ha. Bakit ang daming nahuhuli, ang daming nasasawatan, nasasabat na mga droga, pero bakit talamak pa rin ang droga sa karsada? Bakit Hindi nyo man meron pa naisip rin? yun? Kung totoo yung sinasabi nilang pinakamaraming drogang naharang, pinakamaraming drogang nahuli. Di ba? Sana pinakamarami. O di dapat sana bawas na sa kalsada yan kasi marami nga eh. Eh hindi. Mas lalong dumami sa kalsada. Bakit? Malamang sa malamang, ninegosyo. Ninegosyo ng mga nakaupo. Hindi natin alam kung sino yung mga yun. Di ba? Ganyan na ang Pilipinas ngayon. Sa ayaw nyo sa gusto, kailangan ho natin mapurga itong Pilipinas. Kasi kung puro ganito na lang, tapos sa susunod na 6 na taon ulit, yung presidente magiging bangag na naman, wala na ho, lalo ho tayong mababaon. Hindi pa naman po huli ang lahat kasi pwede pa tayong bumoto ng maayos, ipaglaban po natin. At hanggat maaari, kapag nadaya ho tayo, sana lahat tayo magkaisa papuntang katotohanan. Yung mga dilawan, wala naman mga ibang salita, walang isang salita yan eh. Dati, pansinin nyo, ayaw nila sa Marcos. Pero ngayon, humihimod sila. Diba? Merong mga dating gusto sa Marcos kasi nga nabudol. Tapos umalis na. No? Yun yung may mga gustong magbago ang Pilipinas. Halimbawa tayo, dati, sinuportahan natin yung Uniteam. Pero nakita ho natin, nagiging pabaya na ang Pangulo kaya ayaw na natin doon. Pero yung iba, naiwan doon. Kasi nga, meron silang ambon, meron silang mga salapi di umano na natatanggap siguro, mga ganyan. Kaya nag-i-stay sila dyan at pinagtatanggol nila kahit mali na. Kabugukan, katarantaduan, at huwag nyo pong gagayahin yung mga ganyang tao. Kasi yung mga ganyan, wala. Ano bang pwede nating itawag sa kanila? Mga maitim ang budihi na kunwari mababait. Trabaho lang walang personalan, mga ganyan, no? Pero hindi lang sarili mo sinisira mo, no? Pati yung pamilya tsaka yung kinabukasan ng ibang tao. Kasi nanlalasong ka ng kaisipan eh. Magbablog ka. Sinasabi mo, mabuti ang Pangulo. Kininayo all. Grabe. Pero wala eh. Ganyan na kayo. Wala na kaming magagawa dyan. Basta kami, doon kami sa tama. Imulat nyo lang mata nyo, napakadali lang naman intindihin ng tama eh. Tanggapin nyo na mali kayo. Kaso wala eh. Kasi nakikita ko, no, pera na eh. No? May monthly ka na, bakit ka patatanggi? Ay, pagtatanggol na lang nila. Pero para sa amin, mga kapatid, doon tayo sa tama kasi yung tama talaga po. Yan ang magpapaunlad sa atin. Hindi yung ngayon na pinipilit kunwari maunlad pero wala naman. Diba? Sabi nga ni Madam Amy, adik ang kanyang anak. Ulitin natin to. Ay, kanyang anak, kanyang kapatid. Adik yung kapatid niya. Pero si Madam Amy, hindi pinakukulong dahil big news yun sa buong bansa, nalalaman, di ba? Pinahiya, nakakahiya talaga yung kanyang kapatid, di ba? Na, biruin mo, adik si BBM, sabi ni Madam Amy. Pero si Madam Amy, hindi pinakukulong. Pero yung naglabas ng mga statement patungkol sa medical, ididemanda ata nila. No? Mali yung medical, fake news kayo, etc. Anak ng deteng. Yun kaya nyo. Pero, yung nagsabi na addict yung kanyang kapatid, ayaw nyo idemanda. Pansinin nyo na lang, yung mga ganong kaliliit na bagay, kailangan nilang pagtuunan ng pansin na fake daw yung inilalabas ng mga papel-papel. Pero si Madam Amy, hindi nila mabangga. Imagine nyo na lang yun. Lahat ng nagsasabi na addict si PBBM, hindi nila mabangga. Meron na nga Supreme Court decision eh. Pangalangte, abogado ka ba o bobo ka lang talaga? Hindi, totoo. Ito, panoorin niyo to. At yung sinabi, ito. Obligado raw ang Malacanang na arestuin ang mga sangkot sa Duterte drug war. Obligado daw Malacanang arestuin. Obligado daw. Kung ano yung ginawa kay Duterte, papadala din daw. Naku po, patay tayo dyan. Basta may labas ng arrest warrant ang ICC. Ito'y matapos ituloy ng ICC na kasabwat sa drug war ang ilan pang dating opisyal kasama ng si Senator Bongo. Sa kabila niyan, pag-uusapan pa ng mga senador ang dapat gawin kapag biglang ipinaaresto ang kanilang mga kasamahan. Narito ang aking report.
Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina de la Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Pagmitingan na kagad para paglabas sa paglabas, isuko na kagad natin. Nahalatang halata talaga ito si Pinky Lacson, ano? Pinky Lacson! Magsama kayo ni Tuta Soto. Talagang ko, kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So kailangan pag-usapan na natin. Talagang concern ninyo kasi gusto ninyo mabawasan ng ang minority para yung mga frustrated na mga nasa majority ay hindi na lumipat. Kasi alam mo, ano yan, magkakaroon ng ano yan, ng, alam mo yun, ng takot doon sa mga majority na hindi na satisfied dito kay Senate President Tuta Soto. Magkakaroon sila ngayon ng takot na, naku, mahirap talagang kalabanin ng gobyernong ito dahil pag kinalaban mo gobyernong to, may kalalagyan ka. Hindi kasi pansinin ninyo, lahat ng kumakalaban sa gobyerno may kinilalagyan. Lahat ng mga congressman na talagang vocal, talaga may kinalalagyan. Sinususpinde, plano pang tanggalin, yung isa naman talagang ginigipit na, di ba? Yung negosyo niya ginipit. Saka nakakita ng ganun, bigla-bigla out of nowhere, kakasuhan yung negosyo. O, di ba? Yung mga bilyar, o isa pa yan. Talaga namang kaalyado ng mga Duterte, pero ngayon napabaw nila. Bakit? Kasi sinisilipan din sila ng mga kaso. Grabe yung ano sa kanila, tirada sa kanila, medyo, alam mo naman, itong mga bilyar, may, sorry pero may pagkatrapo rin itong mga, buti pa yung tatay pero itong mga anak, medyo trapo ng konti So takot, di ba? Takot talaga na banggay ng ang gobyernong ito. Edi, anong mangyayari dyan? Magkakaroon ngayon ng takot. Pagka talagang nag-oppose ka sa gobyernong to, yeah? Ngayon nga, meron pang mga vlogger na talagang, ako nga, siguro na-immune na sila sa akin dahil kahit anong kaso, puro dismiss, di ba? Pero ngayon, sinusunod, sino? Si ating Banateros na brother na si Sir Jack. Tanginang yan, no? Pati mga PWD, pinapatulan ninyo. Paano yung masasabing libelous yung sinabi niya? Di nyo nga naintindihan. Di ba? At saka napakatinding joke naman nung kanyang sabi, halatang halata. Di ba yung sinabi niya na sa tingin niya daw, merong yung itlog ni betlog ni Marcos. Alam mo? Alam mo yun ang topic namin no? Magkakasama kami nila Baste Kasi sabi ba naman ni si Jack ba naman pag nagkwento, alam mo ba, dinimanda ako, bakit? Sinabi ko yung betlog ni yung may tawa na tawa si Baste Kasi siyempre parang di ba, mayor yun, tapos ganun ang magsalita doon siya, ano pa? Di ba yung eto ngayon may bago, ewan ko kung nasabi na ni Dada, pero sasabihin ko na lang. Di ba, hinahanap siya ng DOJ ngayon, Ilang beses pumunta sa kanila sa kanila para mag-deliver ng love letter. Talagang tatakutin si Jason sa ngayon, kinasuhan ng libel. Si Ka Eric, kinasuhan din ng libel. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino nakasuhan ng libel? Hulaan ninyo, isa lang. Di ba? Isa lang naman na kinasuhan ng libel. Sino? Si Maria Ressa. Bakit? Tangin na, gumawa siya ng kwento tungkol doon sa isang businessman. Yun yung libel na lagi nilang biniblame si Pangulong Duterte doon. Na wala namang kinaugnay si Pangulong Duterte doon sa businessman. Kesyo ang nagtulak daw noon para makulong si Maria Ressa ay si Pangulong Duterte, ginigipit daw. Gaga pala, bobo pala yung babae na yun. Imantakin mo yung businessman ang nagkaso ng libel sa kanya, hindi naman si Pangulong Duterte. Pero kay Pangulong Duterte, wala siyang pinakasuhan through his people. Baka kasi sabihin nila, bakit si Marcos ba nagpakaso ng Hindi. Hindi nagpakaso ng libel. Hindi siya nagkaso, pero yung mga tao niya, ang ibig sabihin, yung mga pumapanig sa kanya, mga kilalang tao, yun ang mga kaalyado niya ang nagkakaso. Ginagamit niya yung mga kaalyado niya magkaso. Kasi mahirap pag si Marcos ang magkaso kasi sinabi na nga ng Supreme Court dapat ang government official hindi onion skin, di ba? Nakita nyo naman yung desisyon ng korte dito sa kaso ko kay Ontiveros, di ba? Dapat hindi onion skin. Lalo na kung presidente ka. So hindi niya talaga yan gagawin. Pero yung mga kaalyado niya, kaliwat kanan ng kinakaso sa mga Duterte vloggers. Kasi they're preparing sa 2028. Tinatakot na nila.
ang akala kasi nila matatakot. Hindi, sa totoo lang, akala nila matatakot. As a matter of fact, lagi ko nga sinasabi kay Boss Dada ito, tsaka dun sa mga kasamahan ko Badge of honor yan. Yang, kaya kayo na, ako, marami na akong honor, hindi ko na kailangan yan. Marami na akong honor, Actually, na ako, salutatorian na ako Valedictorian na ako pagdating sa libel Mantakin mo sa dami ko na. Dali, bibilahin ko lang Chotomate ko desay. Na sobrang dami, hindi ko na mabilang. Basta marami, more than almost 10. Mantakin mo almost 10 yung nakaso sa akin. Kaya, na ako, kung badge of honor, badge of honor. Kung badge of honor yan, ibig sabihin, valedictorian na ako. Ngayon, ipapasa ko ng corona kay Sir Jack at saka kay Boss Dada. Sila naman ang kasuhan nyo, ha? Para masaya. Peace. Gagalit yung mga kamag-anak sa akin nila Sir Jack. Talay. Namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo, na wala kaming nakareding action taken. Kabilang daw sa dapat mapag-usapan ay ang immunity sa aresto ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso, sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. Pero may limitasyon daw kasi ang immunity na yan na maa-apply lang para sa mga kaso na ang parusa ay 6 na taon pababa ang pagkakakulong. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakali ma-issue, kung ano ba magiging parusa doon. So again, mananay pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Base raw sa konsultasyon ng senador sa legal experts, kailangang dumaan muna sa local court sakaling maglabas ng arrest warrant o summon ang ICC. Yan daw ang magpoproseso at magdedesisyon kung dapat bang maglabas ng warrant o hindi. Paglilinaw naman ni Lacson, hindi niya pinoprotektahan sina De La Rosa at Go. Sinisiguro lang daw niya na masusunod ang legal na proseso. Ang ating pinoprotektahan yung legal process na umiiral sa Pilipinas, lalo na yung konstitusyon. Ayon naman kay Senator Robin Padilla, magpupulong ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc, lalo't parehas na miyembro nito sina Go at De La Rosa. Lahat daw sila sa Minority Bloc ay nag-aalala sa dalawang kasamahan. Ayon pa kay Padilla, naiyak siya nang tukuyin ng ICC na kasabwat sila De La Rosa at Go. Kapag nabigyan daw ng arrest warrant ang dalawa, ay magiging mag-isa na lang daw siya sa Duterte Bloc. Hindi raw ba depressing iyon? Kumpiyansa naman ang senador na mapoprotektahan ang liderato ni Senate President Soto, sina Go at De La Rosa mula sa pag-aresto ng ICC tulad ng ginawa noon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Pero pagilinaw ni Lacson, ang protektahan natin yung ating umiiral na batas, yung ating umiiral na konstitusyon. Hindi tayo dapat magprotekta kung kanino man. giit naman ng Malacanang. Diyan pa lang sa statement na yan ni Lacson, alam mong hudas na Totoo. Diyan sa statement na yan, alam mo na kaagad di ba? Alam mo na kaagad na meron talagang problema. Na meron talagang plano itong House of the Tuta Soto at saka ng Pinky Lacson. Meron na talagang meron ng bagong may bagong na ngayon yan house, hindi na yan Senate, di ba? Na yan, House of Tuta Soto and Pinky Lacson. Mukhang may plano talaga sila na hindi pigilan yung pag-aresto. Kita mo na lang sa yung sinasabi niya, hindi naman sa pinipigilan natin yung konstitusyon. Even if it is so clear that the final arbiter of the law and the Constitution is the Supreme Court. Naglabas na nga ang Supreme Court, di ba? Naglabas na ng Supreme Court ng sinasabi na anyone na extradite ay kailangan dumaan sa local courts. Yeah? So ibig sabihin nun mga kababayan, di sana inulit mo yan, di ba? Pinky Lacson. Dapat inulit mo yan at sinabi mo, uy, meron tayong recent decision ng Supreme Court at sinasabing dapat ay talagang dinggin muna dito. Di ba? Sana ganun Hindi. Hindi, palo konstitusyon kuno ka dyan, kunwari. Kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magtago kung wala namang kasalanan. Kung kayo nagtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability? Hindi, kasi may example na kayong ginawang kagaguhan na wala sa batas natin yun. Kung hindi nyo sana ginawa yung kay Pangulong Duterte,